Jonathan Morales nilaglag na si President Marcos Jr. sa isyu ng katiwalian. Sa isang hindi inaasahang pagdinig, isiniwalat ni Morales ang ilang ebidensya na nagdidiin kay Pangulong Marcos Jr. sa kasong plunder. Ayon kay Morales, ang kanilang imbestigasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng malawakang anomalya sa paggamit ng pondo ng gobyerno na nagdudulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan. Kaugnay nito, ang Korte Suprema ay nagpahayag na sila ay maghahanda na ng warrant of arrest laban kay Pangulong Marcos Jr. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay maaaring isilbi ang warrant of arrest depende sa magiging formal na desisyon ng hukuma. Ang hakbang na ito ng korte ay tinuturing na isang makasaysayang kaganapan sa politika ng Pilipinas at inaasahang magkakaroon ng malawakang epekto sa administrasyon at sa bayan. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Pangulong Marcos Jr. na mariing itinatanggi ang mga aligasyon at sinasabing ito ay bahagi lamang ng isang malisyosong kumpanya upang sirain ang kanilang pangalan at pamumuno. Kanila handa silang harapin ng anumang kaso at patunayan ang kanilang walang sala sa harap ng batas. Patuloy na tututukan ng buong bansa ang mga susunod na pangyayari at ang magiging tugon ng pamahalaan sa nagbabagang isyong ito. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakakapanglumo. Live si Attorney Vic sa Hong Kong? Sumabay ba ako? Sorry. Tingnan natin. Live ba siya? Sorry, Attorney Vic, nasabayan kita kong live. May nakabasa akong comment. Attorney Vic Rodriguez. Alam mo, ang nakakaloka pag wala naman palangga. Live? Wala naman. Anyway. So, yes, nayanig ng bonggang-bongga ang administrasyong bangag. At I hope lahat po ng may mga groups, magkakaibigan na malapit sa Senado, sana ipakita natin ang suporta natin sa ating pinakamatapang na agent, Jonathan Morales. Yes, happy Mother's Day sa lahat. Actually, kanina nag-post ako dyan ang aking, madaling umaga dito is 4:21 a.m. Ang aking handa is tinapang bangus. Okay. So after natin na mag-vlog kahapon together with Agent Morales, ang dami po talagang nagtatawag sa akin. Yung iba naiyak, nagalit, grabe, napakawalang hiya ni Lisa, ni Marcos Jr. Nakitang-kita nyo sa CCTV na kung saan captured yung conversation. Actually, sabi ni Agent Morales, marami yun, mahaba yun. Pero yun yung parang pinaka masustansya dun sa CCTV na yun. Kumbaga pinaka-relevant kasi nga na-capture yung conversation. Actually, yung aming mediator, tinatanong ko kung ano ba yung nakikita niya dun sa screen ng cellphone, di ba nakaganon yan, nakatutok sa CCTV, nakikita daw talaga, na-capture daw talaga sa CCTV yung kausap. Okay, na ganyan. Tapos yung pinakadulo daw ng video ay sumenyas pa daw yung kausap na, di ba yung sinabi, si Lam, di ba, si Kumar at saka si Lam, yes, gumanon pa daw, parang, nagsenyas na, yes, kitang-kita daw yun sa CCTV. Yun nga lang, hindi, I think, in-advisean nung lawyer ni Morales, okay, siya na i-blur, okay, for illegal implication, 'di ba? Pero doon sa mga sa may mga nag-concern na baka mapahamak or what, I think matalino naman si Morales para hindi mag-consult sa kanyang lawyer. But thank you doon sa mga nag-aalala. So napakita na natin kung kaano ka-Digimon, walang hiya itong gobyernong ito. At naaalarma na sila. Lagi naman yan sila naaalarma. So, ang kanilang, sabi ni Trollbuster, data privacy law, that's true, pero tinakpan naman. Kinover naman niya yon. So, ang nakikita lang yung ulo niyang kalbo.
Sorry sir, kalbo naman po talaga kayo. Pati si Bato kalbo, si Jonathan Morales. So, ngayon, attendance check. Okay, attendance check. So ngayon, nakakaiyak talagang na hindi ko mapigil yung galit at iyak ko kahapon dahil, again, sunog. Sunog na naman si Marcos Jr. na sinasabi niyang jukebox, parang jukebox etong si Morales, where in fact, sila yung naghuhulog sa jukebox. Okay? Sa mga jutang ginemes na jukebox o Jejemon jukebox. So kitang-kita ang ebidensya na may forces na nag-utos o umutos na si Liza at si Kumar based dun sa statement. Kaya kung magaling itong Senate Committee on Public Order ni Senator Bato, and I believe napanood niya na yan. Kasi sinend ko na yan sa kanyang, well, nakita niyo naman, sinend ko na after natin mag-vlog, sinend ko yung link, yung video mismo ng vlog natin sa kanyang mga common friends. And I hope si Agent Morales ay isend na rin niya sa Senado. At least nakita nyo na. At yun ay protection niya na oras na may gumalaw sa kanya, na may maglason sa kanya dahil narinig nyo diba sa CCTV na naku pare, di ba? Ano yan? I think, hindi, wala pala sa akin. Nandoon pala sa sa video natin sa live. Sabi ko papakita ko sana. Kaso wala. Pero napanood nyo naman yun, di ba? Okay, dito pala. Tsaka sa Facebook. I think nandito pala. Ay, di wala mo na. Teka, Facebook. Napanood nyo na yun, di ba, lahat? So, hindi pa nakakapanood, balikan nyo na lang po yung video ko. Okay? Yung video natin kahapon, nandoon naman lahat yon. So, doon nabanggit na iba na raw ang pagugurgur ng tao ngayon, pwedeng maaksidente o sagasaan, di ba? Or, mamamatay na lang sa puso, or, bakit siya mamamatay sa puso? Malalason. Kaya, magtataka tayo kung sino-sino yung mga namatay sa puso na healthy, katulad ni yung Solweta, 'di ba? Yung sangkot doon na yung isa sa mga nasangkot o nasama ang kanyang pangalan doon kay Percy Lapid. So may pattern. Si Hubert Guevara na healthy, 'di ba? Na bigla na lang inatake sa puso. Si Rowena Burden na nakipaglaban dito kay Mumu Gwen dahil sa kanyang mga katsok-tsakan Chinese chuba chuchu. Bigla na lang, doktor yun, bigla na lang namatay na ganun-ganun na lang na inatake sa puso. Kaya napakalungkot sa Pilipinas kasi pag sa Amerika, alam nyo dito sa Amerika, sabi ko nga sa inyo, ang hilig-hilig ko manood ng mga forensic investigation, yung mga series like yung mga ganyang klaseng nilason ka for 40 years, 30 years, even mga cold case talagang na nasusolve yun eh. Let's say for example, 30 years ago, wala pa yung technology na yon, di ba? Tapos biglang may may bagong technology to study, di ba, yung abo ng isang namatay. Kasi 'di ba, meron ako napanood dati na 30 years something na siya namatay. So dahil nagkaroon ng bagong technology dito sa Amerika, nakalimutan ko lang yung pangalan ng na yon, yung pag-check ng abo o ng abo ng tao, 'di ba? Tapos na-check talaga na yung kanyang abo ay nalason, 'di ba? Tapos ay abo ay nilason siya. So, actually ang istoryang yon is about insurance. So babae yung I think babae, matanda na. So, nilason siya ng kanyang mga anak. Imagine mo, sariling anak. So, nilason siya ng kanyang mga anak, tapos dahil nag-claim sa insurance, di ba? Nag-claim sa insurance sa bongga-bongga, tapos after 30 years, nalaman na, based dun sa forensic investigation, talagang ganun. Kaya sa Amerika, wala kang lusot. Okay? So, nang lason ka ng bonggang-bongga, so fraud yan, insurance fraud yan. Actually, mayroon akong ay na-offer ako ng insurance, kaya lang $1,800 a month, okay? Isi-share ko lang ng bonggang-bongga. It's a retirement insurance, bago tayo tumutok dito. So, ang sabi niya sa akin, mayroon daw kumuha ng insurance sa kanya, tapos nakahulog lang yata ng
I think mga pang-5 beses nahulog. Alright? Tapos namatay yung tatay. So ang nag-claim anak. So dahil fresh ng bongga-bongga, tinitignan nila yung angulo kung may fraud. May fraud, ganon. Sabi, hindi ba bibigay talaga insurance ng ganon? So ang sabi sa akin, itong insurance sa broker na ito, sabi niya talagang chinek nila ng bonggang-bongga, lahat, forensic, da. Tapos it rule out na talagang aksidente. So nag-claim daw ng $5 million yung anak. So yun yung mga ganon. Alright? So again, sa atin kasi we talk about yung lason-lason, di ba? Dahil binanggit nga doon ni nung kausap dun sa phone na pare, di ba? Ngayon, ang pag-tsugi ngayon is hindi na lang yung babarilin ka, kundi pwedeng malason ka. Kaya nga, si Agent Morales, wag po kayong kumain o ng kahit ano sa Senado. Magdala kayo ng sarili yung tubig, magdala kayo ng sarili yung pagkain, saging yung mga heavy, mag-breakfast kayo or ng heavy breakfast bago kayo bukas pumunta sa Senate hearing. Kasi kung kaya ni Lisa, di ba, utusan si Kumar na maghanap nitong mga taong malapit kay Morales, kasi I believe yung mga taong nag-usap dun sa CCTV ay mga kasamahan niya dati sa trabaho. So, ang mga kriminal, ang mga jijimonyo, maghahanap yan ng malapit sa'yo. Okay? Na malapit sa'yo na pagtitiwalaan mo. Ang iba nga dyan, sinisidus ka pa, di ba? Inaano ka pa, inaakit ka pa, di ba? Mag-hire ng mga gwapong-gwapong mga brusko, yung pala may dalang lason or something, gugurgurin ka or yung mga ganyan. So, para kay Agent Morales, mag-ingat po kayo, sir. Kasi, iba to. Okay? Iba itong inyong iba itong kasama ako dito dahil ako ang pasimuno nito kung bakit po kayo nadamay. So, ang laban ninyo, I think, inadya ka rin ng Diyos. Imagine nyo, nananahimik na kayo, tapos biglang may nag-send sa akin ng papel na yon, ng dokumento, dahil sa kagustuhan ng mga taong ma-expose si Marcos Jr. na isang bangag na bangag, so kaya kayo nandiyan. So ngayon, actually, sunog na sunog si Jinggoy, itong gobyernong bangag na ito, na sinasabi nila ni si Morales ay gumawa-gawa lang ng kwento, ng damay pa. Di ba? Sabi ni Marcos Jr., ng damay pa daw ng kung sino-sino mga pangalan. Ganun talaga pag sinungaling at bangag, i-defend nila yung pagiging evil nila to the highest level. Okay? Sabi ni Palangga, si Batom naman, baka lasunin nila. Sabi ni Michiko Andawit. Mag-ingat ka rin, Senator Bato. Possible yun. Possible. Anything is possible. Pero yes, kailangan natin, makinig ka lang, Mr. Morales, Agent Morales, wag kang magkumain doon. Hindi natin sa pinagbibintangan yung kitchen ng Senado, but it's better, di ba? It's better na mag-ingat kayo dahil kung kaya nga ni Lisa, ni Marcos Jr., alam nila yan. Si Marcos Jr. at Lisa magkarugtong ang bitukan ng mga yan sa kasamaan. So kung kaya nilang mag-utos ng manggurgur o mag-bribe, kaya din nilang, baka tutukan yung cook or chef or, tututukan ka pag hindi mo ginawa yan, tatanggalin ka sa trabaho or yung mga pamilya mo dudukutin namin. Pwedeng ganoon. I'm not saying na ginagawa yan dyan sa Senado, pero pwede yon yung mga chef. Kasi syempre kung ikaw ay matinong chef, matinong cook, nagtatrabaho ka lang. May pamilya ka, may mga anak ka na maliliit. Tututukan ka kunyari, si Lisa ang tututok sa'yo. O kunyari, lagyan mo ng cyclone chu-chu-chu-chu yan. O, di ba? Sabi mo ng pangpalipong. Pag hindi mo sinunod yung gusto, dudukutin namin ng pamilya mo, ipapategi kita. So dahil sa survival, gagawin ng cook or chef. Kasi kailangan niyang iligtas ng sarili niya. So alam niyo na yung posibleng mangyari. Kasi evil nga tong gobyernong ito. Sobrang evil, nakita niyo naman. Tapos ngayon sabi niya, jukebox. Ano jukebox na ngayon, ha? Sino ngayon ang nagbuhulog ng jukebox? Kitang-kita niyo na kung gusto ni Morales magkapera, sumunod na siya doon. Tapos ang mga sabi ng mga nagme-message sa akin na ang Malacanang press corps daw ay sinasabi yun na what ay scripted. Putang ina. Ang mga utak nyo, nasunog na ng pulburon dahil daw gumalaw ang camera.
Hindi niyo alam ang ibig sabihin ng motion detector na sinasabi? I-Google niyo yan yung mga ano niyo, mga utak niyo bugo. I-Google niyo yung salitang motion detector o palibasa, wala, wala kayong CCTV sa inyong halos lahat ngayon sa bawat dulo-dulo ng Pilipinas may mga CCTV na. Hindi niyo alam ang ibig sabihin ng motion detector. Just what? Para magpakalat lang ng kasinungalingan na iyon ay gawa. Ano yon? AI na naman? Deepfake na naman? Yan ang utak ng mga bangag katulad ni Marcos Jr. dahil siya ang nagpauso niyan. Sila ang unang nagpauso ng salitang yan, deepfake na yan. 'Di ba? Pero ang totoo sila ang deepfake to the lowest level. Imagine from nung inilabas ko ang ebidensya, ang sinasabi AI. Tapos nung nasa Senado na may nagtestimonya na yes, ako ang pumirma dyan, nawala na yung AI. Pero ngayon, lumabas si Marcos Jr. kasi kailangan niya i-depensa ang kanyang pagiging bangag. Ayun ngayon, akala nila panalo na sila dahil inilabas nila yung mga old cases ni Morales in related sa kanyang trabaho bilang agent, di ba? Ang PDEA agent. Oh, 'di ba? Akala nila tuwang-tuwa na sila, nabonggang-bonga, sunog na si Morales, walang credibility. Eh nung nakita niyo yung nakita ninyo yung CCTV. Oh, deepfake pa rin? O mga bangag talaga kayo, no? Anyway, mga kababayan, kaya nga nananawagan ako sa mga palangga ko, we have to protect and support Agent Morales. Thank you po sa mga nagpaabot sa kanya ng financial support. Thank you so much. Nagpapasalamat si Agent Morales sa inyo at kahit ako din po nagpapasalamat sa inyo. Grabe ang suporta ninyo. Kaya maliit man o malaki, nagpapasalamat. Dahil hindi makagalaw yung tao. Dahil hindi binigyan ng gobyerno ng protection. By the way, sa lahat po ng gusto magpaabot sa kanya, yan po yung, yan ba yan? No, not the one. Okay. Yeah. Okay Ayan palang email ka. Pwede palang ganyan. Okay. Ayan nyo na lang yung email ko, bonggang-bongga. Alright? Okay. Ayan na. Sige, lagay na lang natin yan para kabog. Okay. So ngayon, mga kababayan, So, yan yung nila, yan yung dramatization nila. Instead of protectionan ang itong si Morales, actually, siya ay whistleblower na talagang bonggang-bongga na hindi nagtatago. Hindi katulad nung pinresent ni Abalos na driver doon sa 1.8 na shab-shab doon sa Alitagtag. Tapos, di ba, yung sinabi ni Marcos Jr. na yun ay historical, dahil pinakamalaki. Tapos the next day, nabawasan yung timbang. Tapos pinresent nila nga sa Senado nung first hearing ng PDEA Leaks. Tapos, ang mugshot at ang pangalan hindi nakalagay, hindi na-expose, blurred. Pero yung katulad ni Morales na inirelease nila yung mugshot, kitang-kita ang mukha. Di ba? Kitang-kita yung pangalan. So ano ba yung, nakikita niyo yung amats nitong gobyernong ito? Si Morales ay hindi naman nasangkot sa droga, pero yung kanyang mga previous cases na nagkaroon siya ng mugshot ay talagang expose yung kanyang muka at pati pangalan. Dito nyo makikita yung unfair treatment ng gobyernong ito kapag ordinaryo kang naglingkod ka pa nga sa bayan, agent pa nga siya dati, i-expose lahat ang kanyang pangalan at kanyang muka. Pero pag droga, pag pulburon, nakasabwat ng mga buwaka ng inang ito, naka-cover, tapos meron pang vest, bulletproof vest, lahat alagang-alaga na parang baby ni Abalos na mga yawa. Nakita nyo naman yun mga palangga. Pero itong si Morales, wala man ng legal protection from the government na dapat may protection ng gobyerno mismo ang lumalapit sa kanya, ahensya mismo ng gobyerno. Dapat automatic na yan na ang gobyerno mismo ang magbibigay ng suporta sa kanya. Whether anuman ang kanyang political views, which is, wala naman pinag-uusapan na political views yun. Na proteksyonan siya ng gobyerno dahil siya ay taxpayer. Siya ay mamamayang Pilipino, above all, mamamayang Pilipino na mayroong constitutional rights. Yung confidentiality niya, hindi na issue yun kasi talagang matapang niyang hinarap itong bangag na gobyerno.
Pero itong mong driver na si Zarate, na may kaso palang pang chuchuk-chak dito sa Amerika in the past, protektado at talagang baby ng gobyernong bangag. Nakita niyo mga palangga? Oh, wala man lang, dapat nga meron ng investigasyon. Okay? May investigation na not only the Senate, okay, yung right government agencies para panagutin sa batas itong si Lisa, si Kumar, at yung dalawang taong iyon na nakipag-usap, pero titignan nyo on. Pero more on, ang bigat talaga dito sa bribery ay si Lisa at yung Kumar. Kasi hindi natuloy yung bribery. So dapat dahil nga hindi pumayag si Morales o nabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos, lam. Okay? Yan. Wala kayong gagawin dahil bayad na lahat. Hindi naman ako, I'm not saying na lahat kayo, I'm just questioning. Kaya tama ba yung expose din ni Attorney Glenn Chong na minaniobra ni Lisa ang Korte Suprema? Ang daming issue. So yan ang, hindi pa masyado na-disclose ni Attorney Glenn Chong yan. Pero ang sabi nga niya, yan ang sasagot niya dun sa disbarment na ginagawa din ng gobyerno ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. Ang pag-i-intimidate, pangaharas, pananakot, pagkaso-kaso sa lahat ng taong nagkikriticize sa kanya. So again, yung proteksyon ni Morales, wala. Dahil binanggit niya doon sa interview, magkakaroon lang siya ng protection pag pumunta siya sa Senate. Di ba yung usaang sinabi niya doon sa interview, mula sa bahay niya, papunta doon sa Senate bukas. Wala man lang suporta ang gobyerno. Anong ibig sabihin nito mga palangga? So hawak ng gobyerno ang lahat ng ng ahensya at hindi dapat proteksyonan ng isang mamamayang Pilipino, hindi dapat proteksyonan ang constitutional rights, ang malayang paghinga ni Morales sa Pilipinas, ang malaya niyang karapatan na magsalita, na magsabi ng totoo dahil bangag ang gobyernong ginagalawan ninyo. Kaya nga kagabi, kung napansin ninyo, nanawagan siya sa lahat ng mga religious group. Whether, lahat, general, wala tayong aanuhin. Ano ba ang moral values natin bilang mga Kristiyano o kung ano pa man ang iyong paniniwala, di ba? Lagi niyo sinasabi pagmamahal, love, compassion, chuchu, justice, fairness. Anong ginagawa niyo? CBCP, love and compassion. Nasaan ang love and compassion ninyo? Kung kayo ay mananahimik lang o takot kayo. Di ba? Yan lahat, ang common denominator natin lahat na mga naniniwala sa may kapal, whatever man, anuman ang practice niyo, ay love and compassion, justice and fairness, respect of life, respeto sa buhay. So, nasaan kayo? Nasaan ang batas? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang religious group? May mga dignidad pa ba kayo para protektahan ang dignidad ng isang tao katulad ni Morales, para protektahan ang kanyang buhay na mismo ang First Lady, ang gobyernong Bangag Marcos Jr. ang may planong papapatay siya, pagugurgur siya at huling-huli sa kamera na makipagsabwatan para i-bribe siya dahil wag na lang tumuloy sa Senado dahil mabubuking ng gusto na si Marcos ay isang bangag. Nasaan ang pagdasal-dasal nating lahat? Nasaan ang honesty, integrity na tayo sumusumpa-sumpa sa ating Diyos, sa ating mga anak? Tayo ay nag-homily, tayo ay nagpapastor. Lahat ng sinasabi natin sa mga ating kongregasyon o ating mga tagasunod na honesty, integrity, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa buhay. Nasaan yon? Kung kayo ay hindi makikialam dito, sabi nga ni Morales, baka sa susunod, kayo na ang mabiging biktima. Nasaan yung pananampalatayan nyo sa Diyos, natin sa Diyos, kung kayo ay tatahitahimik na lang? Di ba? Ano ba kayo dyan sa
sa inyong mga simbahan. 'Di ba? Sundin ang mga tamang values sa buhay. Magkaisa, 'di ba? Unity. Magkaisa para sa katotohanan, magkaisa para sa taong bayan, magkaisa para sa pamilya. Nasaan ang inyong moral values na tinatawag? Nasaan yung family values na poprotektahan mo ang iyong mga anak? Itong anak ninyo na si Morales na ginigipit ng bangag na gobyerno, gustong i-bribe, gustong gurgurin, nasaan ang respeto ninyo? Lahat ng religious group, lahat kayo, nasaan ang respeto ninyo sa Diyos at sa otoridad, sa batas, sa konstitusyon? Meron pa ba kayong moralidad o integridad na tinawag? Nasaan yung pananampalataya na yon? Kung kayo ay tatahimik dito at papayagan nyo na lang si Lisa Smugs na ipagpatuloy ang kanilang kaibil-ibilan na ginagawa, kailan kayo kikilos? O papayagan nyo na lang what? Dahil nakakatanggap, nakakatanggap kayo ng something mula sa gobyerno ni Marcos Jr. So bakit nabibigyan kayo ng payola or something? So tatahimik na lang ba kayo? Nasaan ulit ang VACC? Asan si Boy Evangelista na presidente at ang sekretary niya ay si Comar? Nasaan ka, sir? Naiyak-iyak pa ako noon nung pinapanood ko na umiiyak ka din dahil sa anak mo ay na ginornog, ginawang barbecue ng mga sindikato. Nakikipaglaban pa at baka paimbestigahan mo, baka kasabwat yan mismo yung mga taong under ng iyong VACC. Kasi may mga nakarating sa akin na mga impormasyon pero hindi ko pa lang na-scrutinize lahat dahil sa dami ng impormasyon. Nasaan ka, VACC? Kasi nakita kita kasama mo sa court bar itong si Kumar at iba pang mga politiko o kasabwat ka na rin ba? So, sa ngalan ng anak mo, ginawa nilang barbecue. Manindigan ka. Anong nakarating sa atin? Dahil sabi nyo, ito ay politika. Butang ina, anong politika? Pinipili nyo? Kung sino lang ang gusto nyong ipaglaban? Boy Evangelista, pinipili mo lang? Siguro yung anak mo, kung naririnig ka, minumura ka na niya ngayon. Dahil ang pinaglalaban mo ay, di ba, volunteer kayo against, BCC, against crime and corruption. Hindi ba to corruption ang involved? Saan ba may corruption? Sa kanto ba may corruption? Dahil sinasabi ninyo, nakarating sa akin, na ito'y politika. Saan ba may corruption? Sa kanto, yung mga nagkakarakrus sa gilid-gilid o yung mga tambay, doon ba may corruption? Kaya kayo tahimik? Ang corruption nasa gobyerno. Ang